because you will add more respondents to the survey. Then, kung time series, pwede mo i-list every day. Instead ka annually, hindi mo quarterly, or hindi mo monthly, basta time available lang. But if not, huwag mo yung okay, number 3. Based on the equation, we have one. Increase the variation of MSD. Di ba, MSD is the variability of your independent variable or variability on the values of the regressors. Di ba, mamaya ako ang i-discuss before. As much as possible, dapat makapture ang tanang variability sa X or yes, makapture mo ang X values. For example, if our one of the independent variables is income, sa income yung independent variable, so dapat, ang imuhang sample, mo-cover siya income with a 2 o income with a 9. Meaning, natin ang co-grade ay middle class na inato. Hindi pwede nga pro ang co-grade itong sample. Hindi kaya variable itong X na income. So dapat, covered ang tanang possible value sa imuhang excess para mas guwapo ang model. So na yung na-reach na yung income. If ever income, independent variable. Ito ang pwede independent variable age. Ito ang ganyan na age, di ba? Pwede, dapat naitiguang na papa na sample na bata ang papa. Pero makita nyo ang kumbaga, tibuok na story sa household na na-different age ang household head. Papagawin na. Siya ang bata mo. Sir, anak ko yan. Pero yung siya, makakita sa example. Hindi na gusto. Nakakuha ka? Kasi wag na ako exam. Pangalan din yung pinagkita ko bonus. Diba? Dito makalan din yung mga. So, diba? Makalan ng 5, 6, 10, diba? 50. Ay, sobrang ako. 50? Huwag ko na okay, number 4, reduce correlation of the regressors. Then mo ani. Ang iyang kanang goal is kung saan mo pag-reduce ang correlation sa regressors. Possible lang siya at the design stage of the survey. Not easy to do. This is the mode or a specification of the model. Pero possible siya. Kaso kahit sa pag-wala siya sa mga pinag-anay ang survey siya. Kaya mga survey sa PSA, i-change nila ng master sample. Pero sa inyo mag-random something na ba yan? So saan nyo change sa random something? Hindi na siya targeted naman kuha ng particular niya. Okay, number 5. Kaya so sa number 5 at 11, independent na siya sa formula. Kaya 1 to 4, independent siya sa formula, di ba? I-reduce ang numerator, i-increase ang denominator, kaya siya i-increase ang denominator ko sa number 8, the MSD. Then kaya number 4, i-decrease ang kaning R squared. Doon na siya sa denominator, kaso lahat na niya operation 1 minus. So dapat siya i-reduce. Okay, number 5, combine correlated regressors. So kaya siya gamiton if ever x1 and x2 are highly correlated. So sila na ang possible linearity. So dapat punta ang matag independent variable, gamay na ilang correlation with each other, pero strong ilang correlation to the dependent variable. Pero particularly na yung mga case na mas strong pa ang correlation sa x1 sa x2 kaysa ilang correlation to y. So kana, multilinearity na siya problem. So if that is the scenario na x1 and x2 are highly correlated, then you can combine the two into one variable. I-model mo siya index. So, pamilya mo sa mga index na economic variables. Human Development Index. Yun na lang nakasudotan. Tuloy na siya ka-variable. Life expectancy, the literacy rate of income. We combine into one, and that is the HDI. Doon na siya formula. Na siya i-establish na formula. And yung formula, dito na siya basta-basta.
Iipon ko na siya through research. Kumbaga, unsa ang aggregate na formula nga properly measure sa isa ka well-being sa tao, like STI, Human Development Index. Okay, so you can pwede weighted average of correlated regressors, or pwede po gugamit ka principal component analysis, or PCA. And that is another technique or method, which is not part in our course. So isa na siya topic, ang principal component. So, isip siya. Ito to? Pero mag-spirit yung mga gets, di ba? Gusto yung story ang i-combine na yung mga i-combine yung mga regressors, kung gamay na infinite variable, for a number of observations, same, di ba? Kung parang x1 na x2, yung muna yung mag-1. So, for example, nakaka-x1 and x3, so may mo talaga x1 and x2. Kaya ang gawa na yung mag-isa ka variable. Hindi mo yung index. Para sa CPI, Consumer Price Index, daghan mo na siya ng mga prices. Di ba? Daghan na ng goods. Pero hindi mo siya isa para mo describe overall price. Okay? So, naana siya yung mga way how to compute the index, pero hindi siya basta-basta. Kaya ang CPI, SDI, establish na ang formula. Pero sa inyo ang case, example na may data, so how would you mag-design sa inyong index if ever gusto niyo gamitin na dimension measure kung mag-nangyari? Okay, magaling number 6 ko, principal component method. Pero hindi na ako magkakang example na ni Akay, another topic ko siya na di-define sa ato ang course. Pero naanan siya technique. Pwede niyo i-explore if you want to use this one. Pero sa yung exercise, wala ko nag-recommend kayo ito. Kaya pinakadali, drop some of the correlated variables. So instead na i-combine mo si x1 and x2, kaya highly correlated sila, pwede na tanggalon itong isa. Yan, katong isa mo na yung mag-represent silang buka. So, dali lang, tanggalon roman. Pero kasi basahan nyo sa pagtanggal, so tanggalon mo tayo, x1 and x2 are not very highly correlated. Tanawin mo kung between sa x1 and x2, minsan na yung pinakagamay yung correlation with y. Ito yung tanggalon. So, mapabilid ka itong regressor na may strong correlation with y or stronger correlation with y. Okay? Okay, ang number 7 yung dimension measure, it refine the model that has redundancy in the explanatory variables. Dropping some of the correlated variables, if they have significant coefficients, may alleviate multicollinearity. Okay? Kung imang kitanggal is na siya pinakagamay na correlation with y, then tama ra katanggalon siya kaya wala nang effect. Pero kung siya strong correlation sa y, then that's the problem. Dapat hindi kitanggalon. Kung na lang kung tag-index o i-combine siya ng luha. Okay, however, this approach to multicollinearity can be dangerous. Regressors with a significant coefficient really belong in the model, but because of multicollinearity tend to be large. So, kung may mga ganyan, pwede siya natanggalon due to statistical theory, pero wrong siya natanggalon due to economic theory. So, kung manay bahala sa akin ninyo. Dropping it because omitted, okay, wala akong mayroon kanina, omitted variable bias. If variable is important, so kung tanggalon mo siya, so underfitted ang model against siya sa economic na theory, will result to severe biasness in the conclusion. Now, if variable is not important, and also di siya important po sa inyo ang economic theory, then may utang siya, overfitted siya, or nag-overfit ka sa model, then there is a virtue of dropping that variable. So, need to consider also the economic significance of the regressor that we do drop. Tanahan din nyo kung conform ba siya sa economic concept. Ito ang yung gagawin ni Happy Green Income and all price, if highly correlated sila, asan yung PDO? Or need ba nila tanggalon ng isa? Kung tanggalon ng isa, din siya conform sa economic concept. So, dapat naman ang duha sa demand function, di ba?
Well, dapat nandun niyo ang duha ka theory, so go mo rito sa another alternative na remedial measure. So, increase mo sa n, ano ba? So pa, pag-himo mo index, so sa inyo yung exercise, wala po nag-stick ko ang ganito. Kung sila pwede ganito sa inyo yung exercise. Number 8, empirical restrictions. So, pwede ka mag-restrict sa coefficient, pero hindi na siya magamit, ma-explore sa x-data, ay higher po siya. Kaya mag-restrict din ka. Di ba sa ato ang regression, wala pa talaga restrict sa coefficient kung same value, di ba? Dawaton lang nato kung sa ihakad sa data. Pero sa other na mga estimation na magamit ka yung empirical restriction, example, nagana naman kayo, nag-production economics naman yun, di ba? Output, production man, di ba? Output is a function of capital and labor. Yung coefficient kay alpha, beta, fiction, Marshalian. Wala pa. Kumang team? Wala pa. Niya, kaya ito yung i-prepare yung class. I-expect ko nga ano matong. Di ba? Naana siya yung condition sa alpha beta. Ang alpha beta niya may coefficient. U equals to A, L to the alpha, K to the beta. L is labor, K is capital. Alpha beta are the coefficients to be estimated. So kung tanawin nyo, power ang inyong mga coefficients. Unlike sa ito ang coefficients sa regression yung beta na beta 1, linear, di ba? So, non-linear na siya actually yung model. Pero, pwede siya ma-linearize. Yun sa niyaya ang i-transform. I-apply ng ln. So, ln q equals to ln a plus alpha ln l plus beta ln a plus mu. So, in that case, linearize na siya. Ang coefficient ay may estimate na siya sa ubos, linear form. Kaso, ang variable ng sub na value, okay? Log transform na siya, meaning naturally log transform or ln ang gigamit. So, for example, natay condition sa coefficient, eh dapat ang alpha sa beta, dapat ang iyahang sum kay 1 para ma-enforce na to ang constant return to scale. Sige na constant return to scale? Wala ko kung mayagi. Meaning, kung sa level sa input, output ang level sa output. Constant return to scale. Pwede ka decreasing. Kung gamay lang ang level sa input, then ang level sa output possible mas lako. So that is decreasing. Ang baliktad ay increasing dahil. Ang baliktad nato is decreasing. Kung equal lang, constant return to scale. Now to enforce that scale, like example, alpha plus beta equals to 1, magamit ka o restriction in the estimation. So, kumbaga, i-restrict niya ang value sa alpha beta na dapat ang sum niya equals to 1 number. So, hindi siya pwede maka-assume kung any value. Okay? Pero hindi na siya mag-try sa data ha, kaya hindi na siya part ng itong study. Okay? Marami niya ang sample. Then, pwede po Ritz regression. This is another technique. Numura siya o principal component. So, di na natin siya explore tayo, pero naana siya as one of the remedial measure. Number 10, first difference method. Pwede siya gamiton. Kaso, ang problem mga is na-change ang value sa inyong data. Kaya, good lang yung pang time series ng mga data. Kung ibang data is processional, hindi siya applicable. Basta na CPI o GDP, time series mo na. So, yan di first difference. So, say, mo, kapag mo siya first difference? Ay, wala tayo dynamic mo. Wala tayo dynamic model sa proof pa rin sa time series. Sige lang. So, type, correlation sa GDP o CPI is 0.9. Significant na siya, di ba? Unang raw data. Now, after transformation, yung first difference ang yung variable, na mo na siyang 0.18. So, yun na strong. Kaso, hindi pag-interpret na ka sa model, so mo siya interpret. Hindi naman maka-original na value. Okay, difference mo siya. Unlike yung gatong natural logarithm sa calculus,
na kung i-double mo ang model sa left at sa right, ang iyahang coefficient is, ito yung coefficient nga na, kung double lang, ito na, same sum. Kung nakadouble lang ang model, ang iyahang coefficient is interpreted as, hindi na slope, but elasticity. So, wala na change. Nag-make sense ang pag-interpret sa coefficient. Pero kung naka-first difference, wala yung sense. Malahin ang pag-interpret. Pero nawala mo yung linearity. Ano lang? So, kung mag-forecast ka using the model, you should put it balik sa original. Okay, so good na rin siya pang time series ulit. Okay, number 11, this one is, mga transformation nga na i-represent ang values sa mga variables. Rethinking of the model, use data transformation. Okay, example, if price data, pwede ko i-transform from nominal to real. So kaya nga na, wala ihapon ang sense sa variable, diba? Ihapon, mo na siyang real data, na-deflate. Or pwede po ikaw magamit mo per capita. So din yung mga variable, i-divide mo by the population. So per capita na siya, per individual. Or pwede po din mo siya i-divide sa area. So for example, expenditure. At yung mga variable kayo, expenditure on education. So pwede mo i-divide sa area. Kung pila ang area sa mga municipal analysis. Municipal analysis mo is cities or municipalities. So pwede mo i-divide mo ang area. Then mo na siya per area mo variable per hectare. So di ka po siya mawala ang sense or ang meaning sa imong variable. So mo naman siya per capita or per hectare. Okay, pwede po logarithmic na transformation basta sa Cap Douglas. So na special case sa logarithmic transformation na kung i-transform mo both sides, the left-hand side and right-hand side, or independent variable and independent variable, ang coefficient na ito siya elasticity. Pero kung lim lang, kung lim lang, hindi siya automatic elasticity, di ba? Napaka-multiply na value para maging mo siya elasticity. So, ito na lang nagyan before. Okay? Use prior information to transform the model. So, muna siya. Before ka gamit ito mga result na measure, try sa 11. Kasi di ma-okay ang inyong model. Mawala ang mga probability linearity due to some transformation. Okay. Ano yung mga transformation? In economics, fitted regression will always have a problem of multilinearity. The issue is the degree of the multilinearity problem present in the model. Is it bothersome or can be tolerated? Okay, that's the end of the discussion. So here, mga example na siya. Okay. Okay, alam mo yung example sa inyo, di ba? Ako na na-explore natin. Atong pag-compute sa BIF, ano? So, bayan mo na yung buha. Example of multilinearity. Ayan variable type. Consumption, income, then general level prices. So, ang iyang Y ay consumption, ang iyang excess are income o overall level prices. So, CPI, income, CPI, and consumption. Okay, without multilinearity, try sa niya, correct. Yung regression niya ang GDP in terms sa CPI. Kaya ako sa niya regression, diba yung kung basta mo yung independent variable, isa lang ka, ako sa niya yung mga form, diba? E kung kami mo lang yung mga X, may yung Y, o Y may yung X, same naman yung mga R squared, 0.8272, 0.8272. Kaya naging kami mo lang yung GDP o CPI.
GDP CPI, CPI GDP. So ang BIF is 5.79, ang COL is 0.1727. So based on the threshold, hindi siya multi-collinearity, di ba? So siya kapag 10. Pero dali sa iya siya i-consider na multi-collinear. Kasi kasabot sa 5.79 yung BIF. Kilo to be. Ang tawag ko interpret sa BIF na 5.79. Dili severe. Dili ko sa kung severe ba o na. Kung saan siya pag-interpret percent. Kaya ng 5.79, kung saan yung gina-imply, saan ang 5? Lala sa previous na lesson. Ito pala yung hindi. Pero, variance equals to 2 is the variance of the estimate is twice what it would be if the variable x was not affected by another x or multilinearity. So meaning, kung ito ang BIF, ang nakita mo is nahimong times 2 ang iyahang variance kaysa atong model na wala yung multilinearity. So na-broke then ang variance by times 2. So kapag times 5 na ang effect. Times 5.79. Okay. Now, treat that one as a problematic multilinearity level. Although based on the threshold na ito ma-10, delay. So what if gusto mo siya below sa 5? How to is the problem of multilinearity in the model? So yung ibuhat, ginesdan niya ang CPI o related variable. Kasi related variable sa CPI, inflation. But same kahapon ang iyang interpretation na, di ba? Pero price ko yung inflation. Kaso, ang inflation is just the change of CPI. Kaya siya, ito ba? Palagi, the change of CPI na inflation. I mean, to compute inflation, part niya ang CPI sa formula. Okay. Instead ng CPI niya ang ibutang, inisan niya o inflation. So, na-prove man niya nga ang Y, ang income at saka CPI are highly correlated. So, namili siya proxy for CPI, pero wala nawala ang sense of variable. Pero dapat hindi na siya highly correlated sa income para wala na problem ng multilinearity. So, kitry niya GDP versus CPI. GDP versus inflation, that is 0.2158. P-value is 0.2436, so not significant. How about GDP and CPI? Kita niya GDP and CPI. Wala siya nag-solve na. Wala yung CPI versus GDP. Inflation lang. So, hindi correlated, hindi highly correlated. Pero makita naman sa regression, regress ng GDP CPI, strong ila connection kay p-value sa CPI ni mga coefficient significant man, significant to the root. Okay, we-try o regress ang GDP we-try o run valid ang model, pero instead ng CPI ang nasa model, ilista niya inflation. Nagyapon ang income ng GDP. Now, we try to check ang BIF. Okay. Ang BIF na yun muna siya 1.04, then ang 12.9535. Pero kung CPI ang naa, 5.79.
So asa mas better? BF na 5.79 or ang BF na 1.04? Because okay di siya. So kanina model, mas slightly nga na ay problematic multicollinearity. Unlike with the CPI na 5 for example. Although 5 is tolerable di ako. So na yung mga na ang ways, no? So it's instead ka kung follow ka sa 9 kabuok na steps, pero kanya siya part ko na siya kung sa 11, i-repeat yung mga variable. Pwede ka mag-transform or pwede ka magamit ng proxy. So, CPI, inflation. Okay, wala. And that's the end of the topic for multiplication. Question. None. Wow. Perfect, kinamunan tayo ba? Ano tayo sa mga?